Lumen Christi. So patuloy rin nawa tayo liwanagan ng Kristong muling nabuhay at magpasalamat tayo sa ligaya ng patuloy ng pinagkakaroon sa atin. At para po sa ito, yung kanyang pagnayaya din ang mabuting pastor. Bahagi nyo, nanawa ay matularan natin. Well, sino yung mabuting pastor? Sino yung mga pastor? Well, ang tutusin po ay tayo, mga magulang, mga namumuno, maging yan man ay sa pagkatahan, maging yan man ay sa lipunan, sa simbahan, o maging sa magkakaibigan, bahagi o barangay official, hanggang sa mga simbahan, mga namumuno na may mga pinupuri ng mga tupa, ilan man yun o marami man o kakaunti, ay bahagi o tayo ay mga itinupuri na pastor at mga katulad tayo kay Jesus na mabuting pastor. At bagay ay pinapahayag sa atin sa Panginoon na pagkakal ay isang pangayan na halin na sabi nga ay nangangalaman ng kanyang buhay. Sa pagkakataon ay pinagmanin nito, may dalawang mahalagang bagay. Ang una, well, kung ano yung tama. Bahagi ay ba yan, tama ba ito o mali ito? Kaya napakalalang yung malaman ang mga batas na pinag-iwalaan natin at naging bahagi ng aming Panginoon. Kasi kung mali yung batas na alam mo, ito ulit ka niya sa kapalaman. At hindi lang ikaw, pati yung mga tupa. Ang pangalawa, kung medyo hindi natin masyadong pinapansin, yung alin, yung pamamaraan. May sarili pamamaraan. At alin yung pamamaraan, hindi naman makita natin kung ano ang tama ng mali. Ngunit ang pamamaraan, kung paano ito isa katuparan. Kasi meron tayong niyanawan na natin kung ilang Kristiyano, ang tawag na natin ngayon, pamamaraan ng buhay. Estilo ng pamumuhay. Lahat ang gusto niyo mamali. Pero saan niyo po yung yaman mo? Sa mga kurao? Bahagi yun kung saan yung makita namin. Kung tutusin nga ako, ang palyaya ay pinapahayag ng pagkakapat. Kasi nga, pinagpili na rin, there is no shortcut. Mahilig kasi na yung shortcut. Bahagi ko, pero kung palyaya ay pinayag ni Jesus, na ginamit ko kung sa ibang ay dumadaan sa hindi pintuan. Meron kasi pintuan na lahat naman ng tulungan. Mayroong mga pintuan. At dito, parang sa mga nagpapaso at yung mga nag-agalaga ng pintuan, may nakasasabi sila ngayon na ginagawang bantay pintuan. At yung panay ay kaya ka sabi niya, hindi lang siya yung tupa, siya rin yung pintuan, siya rin yung pamamaraan na makita ang namin. Isa ang masabi ko malimita, mahilig kayo sa siya ng kaya dumarami ang tinatawag ng kurang kasi bakit gusto na ito mabilis.
Pero bahagi yun, ayaw namin dumaan sa proseso. Kaya kung maaari rin, maglalagay tayo. Mapabilis lang. At kung minsan, yung ibang mga nasa may tungkulin, kahit na mabilis na, panatagalin. Bakit panatagalin? Kasi gusto niya rin, may lagay. Kinakailangan ng may lagay. At dahil kung minsan, nakita namin natin, yung pamamaraan ay hindi sa kayang doon sa itinagda. Kaya na nangyari, dahil masira na yung pamamaraan, sisirain na rin. Kaya kung minsan makikita natin natin, may nakakuha ng may tulog, nakakuha ng tulog ng lupa. Pwede. Bahagi yun, ang nakikita natin, baka nakuha niya may tulog ng pwede. Kasi nga, iba yung pamamaraan ng kanyang ginawa. Ganon din naman sa larangan ng lalong-lalo na, katulad po ng mga yung kapayapaan. Pwede kasi na lahat naman gusto ng kapayapaan. Pero ano yung pamamaraan na ipinahayag na Jesus? Kasi mayroong kapayapaan na sige, ubusin mo na ng lahat ng kalaban mo. Kapag naman na ubusin mo lahat ng kalaban mo, magkakaroon ka ng gawagin namin ay kapayapaan kasi wala nang lalaban sa iyo. Bahagi yun. Pero ano yung pamamaraan natin? Katulad ng pinahayag mo sa amin sa Ebanghelyo. Yung pamamaraan ay pinamanin ng Jesus na alin. Lalong-lalo na yung ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pedro Apostol. Alam nyo, isa sa mga pinakamaikli na sulat o yung aklat sa mga kuntipan ay alin, yung sulat ni San Pedro. May tatlong sulat ni San Pedro. No? Pero kalimitan yung tatlong sulat ni San Pedro. Maliliit. Kapag may nagpapasa ng banal na kasugatan, kalimitan, 1 page, 2 pages lang. No? Yung sulat ni San Pedro. Pero ipinahayag ni San Pedro natin na sabi lang natin na si Jesus hindi kumantik sa kanyang pagkapangaw sa krus. Hindi yung kanyang pamamaraan na ginamit na nawa makita ko natin. Kaya sa usapan na bangko na lately, nakita natin nagkaroon ng ilang mga issue si Pope at si President Trump tungkol sa tinatawag natin Joshua, makatarungang gera. Ang meron pa na doon, meron pa lang makatarungang gera. Meron na bahagi yun. Kaya nga kung minsan mga konti na makatarungan ng gera, ay makita natin na ginirahin mo lang ako kapag ginera mo ako. Yun ang tinatawag natin Joshua. Magandang iba naman, katulad ni Trump, anong sabi niya? Bago mo ako girahin, uunahan na kita. Ano? Ay, sabihin ng Santo Papa at ng simbahan, hindi yun makakaroon ng gera. Kaya, pareho yung nais ng kami. Pero ano yung pagkakaiba? Pamamaraan. At ang mga sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo ay mayroong pamamaraan at ang pamamaraan ang pamamaraan ng Kristo. Kaya anong sabi ni Jesus? Ako ang mabuting pastor. Ako rin ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko ay maniligtas. No? So yung tunay ng kapayapaan ay sa pamamagitan ng kapayapaan ay pinamanin ng Jesus. No? Hindi yung kapayapaan ang uso ay sa pamamagitan ng lahas ay sa pamamagitan ng maling pamamaraan.
Jesus? Ano yung pinaka-pangunahing makakamit namin? Magkaroon ng buhay. Magkaroon ng buhay. Gagabayan tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. Hindi lang basta buhay. Isang buhay na ganap at kasiya-siya. Bahagi yun, mas maligaya ka, mas nakakatulog ka ng mahimbing. Kasi alam mo, yung kayamanan mo, hindi galing sa nakaw. Pinaghirapan mo, pinagsasikapan mo, pinagpamisan mo. Hindi sa panloloko, hindi sa anong pagkunin ng maling pamamaraan. Nakakatulog ka ng mahimbing. Yun ang sabi na kanil. Buhay na ganap at kasiya-siya. At dahil sa Jesus, na tayo natin magkaroon ng ganap na buhay at kasiya-siya.